Hi guys, good day sa inyo. Welcome back mga viewers natin. Kasi ito may gagawin tayo, Core i7 siya, HP. So water damage to guys, ayaw na siyang mag power on. So ngayon sabay-sabay natin tong gagawin. Ito guys, matagal na rin tayo hindi nakakapag vlog kasi medyo na busy ngayon, medyo smooth lang. So natanggal na natin yung ibang mga screw nya. So ngayon gagawin natin, tutuklapin natin siya. Ayan. Ito guys, yung customer natin nito guys, taga Candaba pa sila. Ay hindi, sorry pala, Florida. Marami tayo kasing iba-ibang mga yun na nyo guys. Ito medyo yung tulo ng tubig Pinamba natin siya, may ganun tubig nag-spill. Eto, ay basang-basa. Nakikita nyo guys, ito tubig. So gagawin natin, punasan natin siya. So ito siguro nabasa to ng ulan, hindi nila napansin na nababasa na pala to ng ulan. So ayan. So dito guys, makikita natin, basang-basa. So ito nag-mold na siya. Talagang tubig talaga guys. Ito water na talaga, dami. So medyo major to guys. Major, puro na lang major guys, no? May walang general problem, puro major problem, no? Puro na lang basta major yung may problem. Ito guys, so tatanggalin muna natin tong SSD nya. So ito basa rin, no? Grabe yung damage nito. Ngayon guys, medyo ano na rin, weeks na rin na hindi ako nakakapag-vlog kasi nga medyo sa sobrang busy hindi ko na makuha ang nagba-vlog, lalo na pag printer yung ginagawa ko, nadudumihan yung cellphone, kaya yung camera natin nasisir na nahihirapan ako guys. Eto guys, kuha lang tayong lalagyan nito para hindi natin ma-miss. Minsan nami-misplace natin sila. Dali Ito siya. Ayan. So dito natin lalagay. Ayan. So tapos ito. Yun. Ayan, DVD drive nya. So basang-basa talaga. Ito
So guys, hindi na muna natin pipilitin na i-on to kasi alam natin may tubig. Lalo lang magkakaroon ng damage yung pinakaloob nito pag pinilit natin siyang isindihan na basang-basa yung board niya. So gagawin natin na i-overall natin siya, tatanggalin natin yung board niya. Okay. So dito tayo, yan. Yung mga flex na to guys, sandali lang naman na tanggalin to. So meron lang silang flip dito, flip nyo lang ng ganun, parang pinaka-lock nila. Tapos i-insert nyo lang tong mga mga flex nya. Tapos dito na tayo. So tanggalin muna natin tong nya. So guys, kung makikita nyo, ito yung wifi nya. Ito yung pinaka wifi chip nya. Yan. So eto, double check nyo lang guys kung may basa. Gagawin nyo, kuha kayong tissue, punasan nyo. Minsan pwede mag-cause to ng short. Tapos dito na tayo sa connection ng LCD nya. Ayun na. So bubunutin natin siya. Ayan. Tapos itong nya power, itong power cable nya bubunutin din natin. Ayun. So dito tayo naman sa speaker nya. Ito yung pinaka cable nya. So ganun lang, tanggal lang guys. Ayan. So ito yung RAM nya guys, tatanggalin muna natin yung dalawang RAM nya. So ito basa rin. Ito basa. So kung meron kayong makikitang spot na black na ganito, gawin nyo, kuskusin nyo siya o tanggalin nyo sa mga eraser guys para luminis. Pwedeng mag-cause yun ng shorted pag meron silang watermarks na mancha. Ayan. So nilinis na natin. Tapos yung isa, so ito, kita nyo, ang dami mga black. Yan. So mga naging na to, naging molds ng tubig to. So gagawin nyo para luminis siya, eraser. So makikita nyo yung dark na yan, mawawala. So gagawin natin, ilinisin natin ganito. So wala yung pambura. Ayan guys, so medyo tanggal sila. Ito, diba? Malinis na siya. Tapos kung tayo ng brush, medyo i-brush natin ng konti. Ayan. Dito na tayo. Tatanggalin natin yung connector ng pan nya.
So ito guys, kung makikita natin through observation, tingnan nyo guys, oh, ito na yung mga cause. Ayan, nagmolds na yung tubig, nagkaroon na sila ng watermarks, na tuyo na sila. So pati dito, ayan, oh, so nag-cause na siya ng damage. So hindi ko alam guys kung under pa to. So hopefully sana magawa natin. Tapos ito rin, oh. So medyo masalimot to guys, pero sana magawa natin. Kasi natin yung board niya. Ayan, tanggal na natin. Ayan, pwede na natin i-flip yung naka-board. So ito, meron lang siyang flex dito banda sa power nya. Ayan. Wow, ito rin, oh, basang basa. Ito yung mga ano nya. Tapos dito, grabe. Sige, ito makikita nyo guys yung moist, oh. Yung moist. Tatanggalin natin yung pan niya. Okay guys, dito na tayo. So gagawin natin pati yung ito, natanggal na natin itong pan niya. Hopefully sana umaandar pa, pwedeng i-test din natin to. So gagawin natin, kukuha tayo ng power supply. So i-test natin siya kung under pa to. So i-set natin siya ng 5 volts. Natin yung, so yun guys, pwede pa. So umiikot pa siya. So running pa, oh, yun, oh, umiikot pa. Ayun, di ba? So working tong pan. So ngayon dito tayo sa touchpad niya. Medyo basta yung touchpad niya. Tanggalin natin ito. Flex niya. Yun, no? Makikita nyo basa, oh. So ito guys, pag ino-overall nyo, medyo gagamit kayo ng ano,
pampatuyo yung hot air, o kaya pwedeng gamitin nyo yung ano, meron kayong blow dry. Tapos guys, yung panlinis natin mamaya dito, hindi tubig kundi ano, Fuji fluid yung pang ano sa mga lighter, kasi yung mabilis siyang mag-evaporate guys pag binas natin yung board niya mamaya. So ito yung isa. Okay. So ito guys, nire-ready mo na to. Pag nililinis mo to, medyo isaksak mo na yung dapat mong isaksak para at least hindi sila ma-misplace. So medyo pagpag ng konti, baka may sumamang tubig. Ayan, tapos ano mo na. So dito muna tayo sa pinaka board nya, sa pinaka back door nya. Ito pinaka ano nya pala to guys, pinaka flooring ng mismong board nya. So makikita nyo may mga basa-basa sila. Siguro to guys, hindi ko natanong agad kay ma'am kasi iniwan niya lang. So hindi ko na nakuha itanong kung paano nabasa, pero sabi niya nabasa raw. So hindi ko lang alam kung paano. So yan. Tapos guys, dito tayo. Isa pang flex dito na ayun namuo yung molds nya. So nagkaroon na sila ng dumi. So gagawin tayo ng brush. Ito yung toothbrush. So guys, ito Fuji fluid guys, mabilis mag-evaporate. Okay. So ngayon guys, ito itatabi na muna natin to. Popokusan na natin yung pinaka board nya. So dito na tayo. So guys, dito sa board nya, gagawin natin ito, tatanggalin nyo yung ano nya, yung pinaka CMOS battery nya. Ayun, so basa rin to. So hindi pa natin alam kung working pa to, so pwede natin din i-test to. So pag testing natin, kailangan nasa ano to, 3 volts ganun. So ayan, kung mariread nyo, medyo malabo na, kulang na sa battery. Ayun, 0 siya. So tetest natin to. Wala na, dead na yung battery guys. So replacement na to. Okay. Then gagawin natin, eto na, dito na tayo.
So fokusan nyo guys yung may mga molds banda rito. Dito siya ano niya lahat. Okay. Ito guys, medyo ipo-forward na natin siya. Total, nakita niyo na kung paano natin din-assemble to. Tapos yung mga molds na to. Okay. Focus muna ako sa cleaning lahat para makita ko kung through cleaning mapaandar natin siya. Okay guys. Ito guys, medyo senior cut na natin siya. So ngayon gagawin natin, nalinis na natin siya ng lighter fluid. So natanggal na natin yung mga molds nya. So gagawin nyo ngayon, iinitin nyo siya ng hot air guys, para yung mga piyesang na-detach sa kanya pwedeng dumikit ulit. Kasi yung tubig guys, nagiging molds yun, tapos rumurupok yung mga paa ng mga IC. So ayan, so gagawin natin, paikutin natin siya ng init guys, para pati yung mga pumasok din na tubig sa loob niya matanggal. So sana ito guys, magawa natin. Okay. So ito pala, yung isa, yung pinaka ano niya, so lalagyan natin to ng flux. Ito kasi importante guys, pag ito yung nag-generate din ng power sa kanya. So ito, pinaka starter chip niya. Guys, okay guys, ipo-forward ko na. Tapos mamaya titingnan natin, try natin kung meron siyang improvement. Ito guys, medyo pinapalamig natin siya ng konti. Advice lang guys, halimbawa nabasa yung laptop nyo, huwag nyo na siyang i-attempt na sisindihan. So kung pwedeng gawin nyo, i-disassemble nyo siya, tapos punasan yung mga basa-basa nya. So gawin nyo yun guys. Ngayon kung hindi nyo alam, punta kayo sa malalapit na technician sa inyo, doon nyo siya palinis. So sabihin nyo, huwag nyang sisindi dahil nabasa siya. So gagawin nyo, nyo muna, pa-cleaning nyo muna, patanggal nyo yung mga basa-basa nya. Alright guys, eto na, to continue natin yung ginagawa natin na laptop na water damage na nabasa siya. Ito guys, continuation na to, kasi medyo naantala tayo sa may nagpagawa kasi ng mga printer. So inuna ko na muna kasi ito halos pinatuyo ko na muna, pinalamig ko para sure ball tayo na wala na siyang basa sa loob.
So ito, dito na tayo guys. So nainit na natin to. Guys, ito yung pinaka ano nyo. Minsan kasi may charging light siya. Halimbawa, nagsindi yung laptop nyo, may charging light, tapos ayaw mag-on. So ito yung responsible guys. Ito yung starter chip nya. IO chip yung tawag nila guys. Kung may makikita kayo guys, may letter siyang ENE. Ito, ENE yung pinaka naka-emboss na parang ano niya guys. Okay. Guys, pasensya na sa kamay ko Bagong ano tayo kasi naglinis tayo ng printer. So ito na. Ngayon, gagawin na natin, tetest natin siya. So hopefully sana umandar. Pero pag halimbawa guys hindi umandar to, so continue pa rin yung pag-init natin ng board. So hanggang makuha natin. Dito naman kasi upon checking, tetest pa natin. Actually, titingnan natin kung may short yung mga pyesa niya. So na ano na natin siya. So gagamit tayo ng pambuzzer niyan guys. Ayun, kung naririnig nyo yung meron siyang capacitor. Ayun guys, ayun. So gagawin natin, titingnan natin kung meron siyang short sa mga capacitor niya. So ito guys, wala naman So may buzzer siya dito, pero dito sa other side wala naman. So pag nagte-test kayo guys, ito guys, sinasabi ko sa inyo, ito yung mga capacitor niya na pag tinest nyo, kailangan wala siyang buzzer. Wala siya. So ibig sabihin kasi pag may buzzer yung capacitor na to, pag tinest nyo siya, yung gano'n ibig sabihin guys, may short yung board natin. So meron siyang problema, may nasunog siya. So siguro dahil sa sobrang natin, ingat natin sa paglilinis, so hindi naman natanggal natin yung mga basa-basa niya sa loob ng mga niya, ng mga IC. So ngayon guys, so na-check na natin na wala siyang short. So gagawin na natin, i-test natin siya. Okay. So tetest natin siya kung aandar siya o magla-light siya. So ito, hindi ko na muna siya ibabalik sa mismong niya, casing niya. So dito muna tayo. Kasi nakakapagod din guys pag tanggal kabit tapos hindi man pala aandar, no? Ito kasi yung ilaw niya guys, dito tinanggal ko na muna. Ito yung indicator niya. Tapos lalagay natin yung pinaka power switch niya. So tapos ito yung pan niya. Pag umikot, makikita natin kung working siya. Tapos yung pinaka power cable niya. So yun guys, minsan pag may nabasa kayong gamit, huwag nyo agad sisindihan. So gawin nyo, kung pwedeng mabuksan nyo, tapos patuyuin nyo muna. Kasi yung yung tubig pwedeng mag-cause yun na para maging conductor sila, mag-short yung mismong unit nyo. So ito na yung niya. So lalagyan natin siya ng charger. So hindi tayo gagamit ng battery. Ito na muna. Yun. So nag-ilaw siya guys. So tingnan nyo. Diba namatay? Tapos tingnan natin. Yun. Diba? Perfect na naman. Ito lang. Hindi pa sure. Hindi pa sure guys. So ito makikita natin.
sasabay-sabay tayo. Ito yung switch niya guys, tinanggal ko doon sa mismong board niya. So kung makikita nyo, ito switch niya. Yun guys, umandar yung pan. Tapos dito may light na siya, ilaw. Ayun guys, working siya. Kaya lang titingnan natin kung meron siyang display mamaya. So i-assembling ko muna to guys wait nyo muna, ipo-forward na natin siya. Ito guys, assemblein natin siya. So medyo ano tayo, and tayo ng pantanggal guys. Ito medyo ipo-forward na natin siya para hindi na medyo matagal na yung pag-vlog natin, baka mainip kayo. So doon na tayo sa part na sisindihan ko siya na with monitor na. Ito guys, nakakabit na natin yung pinaka board nya. So ngayon test natin siya kung meron siyang, kung gagana to guys. So sasaksak ko siya, tapos switch on natin. Ayun, so gumana na to guys. Ito yun, ay basag din pala guys yung LCD nya So yun, kailangan siya magpalit ng LCD guys. Pero at least guys, working to. So ngayon tetest natin, try natin sa guys, saksakanan natin ng HDMI. Ito yung HDMI natin. So HDMI tayo para tingnan natin sa TV. So ito, bunutin ko muna guys. May tinda kayong 8 na HP, sir? Refillable ma'am? Hindi po, yung 704 ba? Wala na po. Opo. Sir, wala ka bang alam na? Ito guys, tatry natin siya sa sa TV. So gumamit tayo ng HDMI cable na hindi natin gagamitin yung monitor niya rito. So ngayon switch natin kung working siya. So nilagay ko na rin yung SSD niya guys, para makita natin na kung working to. Ayun. So ibig sabihin guys, working yung board natin, diba? Perfect guys. Pero nobody's perfect guys. Ayan, diba? Yun. So ito guys, successful yung paglilinis natin ng board nya sa water damage. So yung naging problema nya lang talaga guys, itong nya. Siguro to guys, bumagsak. Kasi dito meron siyang black spot, yung liquid crystal nya guys. So ito siguro yung naging sanhi nito. So bumagsak siya, napunta siya sa tubig. Okay. So guys, at least ito, na lang to, replacement. So working na yung pinaka natin. So kung wala pa silang halimbawa budget, pwedeng gagamit sila ng monitor through yan sa TV, gagamit ng HDMI. Kasi ito guys, wala na siyang VGA cable, HDMI na lang. Okay. So ayo guys, kung meron kayong ganito, so pwede nyo siyang gamitin maski sira yung LCD monitor nyo. So gagamit kayo ng HDMI papunta sa TV nyo guys, kasi yung TV natin mga HDMI cable na sila. Okay, sorry. Eto guys, hanggang dito na lang yung vlog natin. At least successful yung paggawa natin ng water damage na board guys. Yun lang, iingatan nyo lang guys yung kung paano to binabrush ng konti-konti, tapos iinitin nyo ito, lalo nito guys. Ito yung nagbibigay ng power sa mga nya. Ito guys, sa mga switches nya. Tapos lilinisin yung RAM nya, tapos papalitan nyo itong CMOS battery nya.
Okay guys. That's it for today guys ha. Thank you so much ha. Sana supportahan nyo yung channel natin and hope you to see you soon guys ha. Bye guys. Thanks and